Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang papel na ito. Isang family tree na iginuhit ng sarili kong anak. Pero, bakit may pangatlong sanga? Bakit may Mommy Crystal na nakadikit sa tabi ni Mark? Ang ganda niya. Nanay, ang dami niyang toys. Bulong ni Toby. At sa isip ko, ang sakit. Para akong sinaksak ng sarili kong dugot laman. Tingnan mo ang sarili mo, Lay. Mukha kang basahan. Amoy bawang at tuyot ang balat sa kakatrabaho para sa pamilyang to. Habang ang asawa mo, naghahanap na ng kapalit sa harap pa mismo ng anak mo. Akala niyo ba tanga ako? Akala niyo ba hindi ko napapansin ang paet sa kapet ang lihim ninyong bulungan? Si Cristel, ang mayamang babaeng paborito ni Mark. Sige, lasunin niyo ako. Ubusin ninyo ang pagkatao ko. Pero bago niyo itanim ang huling pako sa kabaong ko, sisiguraduhin kong malalaman ninyo. Hindi ako ang akala ninyong tanga at mahina. Ilang araw lang nakalipas, nagtunugan ng ambulance at police car matapos maisagawa ni Lay ang plano na Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to our channel. Kamusta ho kayo? Good morning, good afternoon, good evening. Saan man nang lupalop kayo ng mundo naroroon. Please don't forget to like, subscribe, and share. And please do comment down below kung anong oras nyo ito napapanood. At kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At ngayong araw, may panibago tayong kwento na pinagbibidahan ni Lay. Aba, from the title, sino ba naman na hindi mabibigla, 'di ba? Na may tinawag ang anak mo na ibang mommy? Kung curious ka at gusto mong malaman kung sino ang tinawag ng batang mommy at kung ano ang mangyayari sa kwento, sabayan mo ko at tapusin itong video na to. Ready ka na ba? Kung ready ka na, magsimula na tayo. Anong mommy crystal to, Toby? Hindi agad sumagot ang bata. Nakayuko lang siya. Hawak ang lapis na parang nahulog ang lakas sa kamay niya. Toby, kausapin mo ako. Lumapit si Lay at pilit pinapakalma ang sarili. Sino yan? Wala po yan, Mommy. Mahina niyang sagot. Wala? Nakasulat oh. Itinaas si Lay ang papel. Eto ka. Eto ako. Eto si Daddy Mark. Tapos may isa pang babae. Sino siya? Biglang tumayo si Toby. Akin na po yan. Hinablot niya ang papel at tumakbo papunta sa kwarto. Napatigil si Lay. Nanigas ang paa niya sa sahig. Toby! Sigaw niya pero sarado na ang pinto. Ilang segundo siyang nakatitig lang. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Mabilis, magulo. Lumapit siya sa pinto at kumatok. Buksan mo to! Walang sagot. Toby, hindi kita papagalitan. Gusto ko lang naman malaman. Tahimik pa rin. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Hindi naman nakalock. Pagbukas niya ay nakita niya si Toby sa gilid ng kama. Pinipilit itulak ang papel sa ilalim. Anak, mahina niyang tawag. Huwag mo na pong tignan, sabi ni Toby na nanginginig ang boses. Lumuhod si Lay sa harap niya. Bakit? Hindi sumagot ang bata. Nakayuko at pinipigilan ng iyak. Hinawakan ni Lay ang balikat niya. Sino si Cristel? Umiling si Toby. Wala po. May pangalan siya. Hindi yan wala. Secret lang po. Bulong niya. Parang may kumurot sa dibdib ni Lay. Secret kanino? Hindi sumagot si Toby. Umiyak na lang. Hindi na siya nagpumilit. Tumayo siya, umatras, at lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, napahawak siya sa ulo niya.
Mommy, Crystal? Ulit niya sa sarili. Hindi niya kilala ang pangalang iyon. Pero, bakit may ganon sa drawing ng anak niya? Gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakatingin si Lay sa kisame. Bukas ang mata at gising ang isip. Paulit-ulit sa utak niya ang drawing. 3 sanga, 3 tao, 3 pangalan. Mommy Crystal? Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuhang tubig sa tabi ng kama at uminom. Pagbalik niya, napansin niyang wala na si Mark sa higaan. Napakunot ang noo niya. Lumabas siya ng kwarto, mahina ang ilaw sa sala. Doon niya narinig. Oo, malapit na. Napatigil siya. Boses iyon ni Mark. Dahan-dahan siyang lumapit at tinatago ang yabag. Hindi na siya magtatagal magtanong. Bulong ni Mark. Masasanay din si Toby sa'yo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lay. Napahawak siya sa dingding. Oo, konting panahon pa. Hindi pa pwede sa ngayon. Nakatitig siya sa likod ni Mark. Hawak na to ang cellphone. Pabulong kung magsalita. Hindi siya maghihinala. Ako nang bahala. Napapikit si Lay. Bukas na ulit tayo mag-usap. Pagkatapos noon, ibinaba ni Mark ang tawag. Mabilis na umatras si Lay at bumalik sa kwarto. Humiga siya agad. Pinikit ang mata. Ilang segundo lang, pumasok si Mark. Humiga ulit sa tabi niya. Tahimik. Pero hindi siya nakatulog. Masasanay din si Toby sa'yo. Paulit-ulit. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Diretso siya sa kwarto ni Toby. Anak, gising na. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot. Toby. Nagmulat ng mata ang bata. Mommy, maganda ka na. May pasok ka pa. Tumango si Toby. Habang nagbibihis ito, sinimulan ni Lay ayusin ang bag. Doon niya nakita, isang kahon. Bago at makintab. Binuksan niya. Isang mamahaling laruan na remote control car. Kulay pula, may tatak pa ng brand. Anak? Tawag niya. Lumapit naman si Toby. Saan mo to nakuha? Napatingin si Toby sa kahon. Biglang umiwas ang tingin. Gift po. Gift mula kanino? Secret Santa po. Secret Santa? Ulit na Lay. Tumango si Toby. Binuksan pa niya ang bag. May isa pang kahon. At isa pa. 3 laruan. May bagong damit. May brand. Alam niyang mahal. Hindi niya kayang bilhin yon. Toby, totoo ba to? Tanong niya na pinipigilan ng boses na tumaas. Opo. Sino nagbibigay? Secret po. Hindi totoo yan. Biglang taas ang boses niya at napaatras naman si Toby. Mommy, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ko po pwede sabihin. Bakit nga? Napaluhat si Toby. Sabi po, bawal. Parang may sumabog sa dibdib ni Lay. Sino nagsabi? Tahimik. Sino? Umiyak na si Toby. Ayoko po. Napahinto si Lay. Napatingin siya sa anak niya. Takot, nanginginig. Dahan-dahan siyang huminga. Anak, lumambot ang boses niya. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang malaman kung sino nagbibigay sa'yo. Suminghot si Toby. Mabait po siya. Siya? Ulit na Lay. Tumango si Toby. Bumilis ang tibok ng puso niya. Babae ba siya? Tahimik. Toby. Opo. Napaupo si Lay sa gilid ng kama. Anong pangalan? Umiling si Toby. Hindi ko po pwede. Crystal ba? Naglaki ang mata ng bata. Doon nawala ang natitirang pagdududa. Napahawak si Lay sa bibig niya. Anak, kilala mo siya? Tumango si Toby ng dahan-dahan. Kaibigan po siya ni Daddy. Parang may kumalabog sa ulo ni Lay.
Gaano mo na siya katagal kakilala? Matagal na po. Anong ginagawa ninyo? Naglalaro po. Nagbibigay siya ng toys. Minsan po kumakain kami. Kasama si Daddy. Tumango ulit si Toby. Parang umiikot ang mundo na Tinatawag mo siyang, Mommy? Tahimik si Toby. Toby? Opo. Pulong niya. Hindi na nakapagsalita si Lay. Daddy, pupunta po ba tayo kay Mommy Cristel? Napahinto si Lay sa likod ng pinto ng kwarto. Toby, hinaan mo lang ang boses mo. Sabi ni Mark. Baka marinig ka ng Mommy Lay mo. Hawak naman ni Lay ang basang towel. Nanlamig ang daliri niya. Nandoon po ba yung promise niyang game? Tanong ni Toby. Oo, kaya behave ka ha. Yung bago po, yung may malaking screen? Oo, binili na niya. Napakapit si Lay sa hamba ng pinto. Hindi siya pumasok, hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita. Dahan-dahan siyang umatras. Makalipas ang 30 minutos, nakita niyang lumabas na Mark at Toby. Maayos ang suot ni Mark. Naka-polo, naka-perfume. Si Toby naman, bagong ligo, naka-blue shirt at rubber shoes na hindi galing sa kanya. May pupuntahan lang kami, sabi ni Mark na makita siya sa kusina. Saan? Tanong ni Lay. Sa mall, bibili lang ng gamit ni Toby. Tumingin si Lay sa anak. Toby? Hindi naman makatingin ng bata. Opo. Ngumiti si Mark ng pilit. Sandali lang kami. Tumango si Lay. Sige. Pagkasara ng pinto, mabilis siyang pumasok sa kwarto. Kinuha niya ang lumang bag, wallet at cellphone. Wala na siyang oras magbihis ng maayos. Naka-faded blouse siya at maong na luma. Pero wala na siyang pakialam. Sumakay siya ng tricycle hanggang kanto. Doon niya nakita ang taxi na sinakyan na Mark. Manong, sundan niyo po yung taxi na yon. Sabi niya sa isa pang taxi. Tumingin ang driver sa kanya sa rear view mirror. Ma'am, parang pelikula. Pakiusap, dagdagan ko na lang ang bayad. Wala siyang dagdag na pera. Pero wala siyang ibang maisip. Huminto ang taxi sa harap ng isang 5-star hotel. Mataas ang building. Malinis ang salamin. May guard na naka-white gloves. Bumaba sina Mark at Toby. Si Lay bumaba rin sa hindi kalayuan. Umaayos siya ng buhok gamit ang kamay. Amoy usok ang damit niya galing kalsada. Ramdam niya ang pawis sa batok. Pagpasok niya sa lobby, malamig agad ang hangin. Amoy bulaklak at mahal na pabango. May malalaking vase sa gilid. Makintabang sahig. Nakita niya si Mark papunta sa restaurant sa loob. Sumunod siya pero malayo. Sa restaurant may babae nang naghihintay sa isang mesa malapit sa bintana. Si Cristel. Mas maganda siya sa personal. Puting dress, gold na hikaw, pulang kuko. Nakatayo siya agad nang makita si Toby. Baby Toby! Masayang bati nito. Tumakbo naman si Toby papunta sa kanya. Mommy Cristel! Parang may humampas sa dibdib ni Lay. Napahawak siya sa likod ng isang upuan. Niyakap ni Cristel si Toby, hinalikan sa pisngi. Si Mark ay ngumiti lamang. Parang normal. Parang pamilya sila. Namiss mo ba ako? Tanong ni Cristel. Opo, sabi ni Daddy may gift ka raw? Tumawa si Cristel. Nako, excited agad. Kumain muna tayo. Umupo sila. Si Lay naupo sa dulong mesa. Nakatalikod ng bahagya. Kumuha siya ng menu para takpan ang mukha niya. Nang makita niya ang presyo, halos mahulog ang puso niya. Isang pasta, 1,250. Isang juice, 450 pesos. Napatingin siya sa kamay niya. Kagabi, nagbilang pa siya ng barya para sa itlog at pandesal ni Toby. Sa kabilang mesa, pinutol ni Cristel ang steak ni Toby. Careful baby, mainit, sabi nito. Thank you, Mommy.
Napapikit si Lay. Hindi niya alam kung ano bang mas masakit. Ang marinig ang salitang mommy o ang makita si Toby na komportable sa kanya. Dumating ang waiter at may malaking paper bag. Itim. May pangalan ng sikat na gaming brand. Nanlaki ang mata ni Toby. Yan na po ba? Ngumiti naman si Crystal. Open it. Binuksan ni Toby ang bag. Daddy! Mommy Crystal, ito yung bago. Pinakabagong gaming console. Alam ni Lay ang presyo. Nakita niya iyon minsan sa mall. Mahigit 32,000 pesos. Halos 3 buwan niyang kita yon sa pagtatahit paglilinis ng bahay, ng kapitbahay. Thank you! Sigaw ni Toby. Tumayo siya at niyakap si Crystal. Love you, Mommy Crystal! Nanginig ang kamay ni Lay sa hawak na baso. Natapon ng tubig sa mesa. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong ng waiter. Oo. Sagot niya na pilit ang boses. Okay lang. Pero hindi siya okay. Sa kabilang mesa, yumuko si Mark sa anak nila. Toby, remember ha? Sabi ni Mark na mahina pero malinaw sa pandinig ni Lay. Huwag mo munang sasabihin kay Mommy Lay na may Mommy Crystal ka ha? Napatigal si Lay. Kasi po, tanong ni Toby. Kasi magagalit siya. Sabi ni Mark. At kukunin niya lahat ng toys mo. Nanigas sa Lay. Napatingin si Toby sa gaming console. Kukunin po ni Mommy Lay? Oo. Dagdag ni Mark. Ayaw niya kasi na may nagbibigay sa'yo ng magaganda. Umiling si Toby. Pero mabait naman po si Mommy Lay. Ngumiti si Crystal at hinawakan ang kamay ng bata. Mabait siya, baby. Pero minsan, may mga taong hindi sanay kapag masaya ang iba. Napatayo si Lay ng kaunti. Pero pinigilan niya ang sarili. Gusto niya silang lapitan. Gusto niyang sampalin si Mark. Gusto niyang hilahin si Toby at sabihin, Anak, hindi totoo yan. Pero hindi siya gumalaw. Kailangan niyang marinig pa. Kailangan niyang malaman kung gaano ng kalalim ang pagtataksil. Tumawa si Crystal ng mahina. Hayaan mo na, Mark. Bata pa siya. Masasanay din siya. Konti pa, sabi ni Mark. Kapag close na siya sa'yo, mas madali na. Sure ka ba? Tanong ni Crystal. Oo. Kapag ikaw nang hinahanap niya, hindi na siya masyadong maghahanap ng nanay. Nanlabo ang mata ni Lay. Hindi na siya makahinga ng maayos. Pero paano si Lay? Tanong ni Crystal. Napatingin naman si Mark sa paligid, tapos ay yumuko. Kapag handa na si Toby, pwede na natin siyang tuluyan. Napatakip si Lay sa bibig niya. Tuluyan. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Mark. Hiwalayan ba? Palayasin? O mas masama pa? Mark, sabi ni Crystal. Ayoko ng gulo. Walang gulo, sagot ni Mark. Pag nangyari lahat ng maayos, hindi na maghahanap si Toby. Ikaw na ang mommy niya. Doon na bumagsak ang unang luha ni Lay. Hindi siya umiyak ng malakas. Nakaupo lang siya. Nanginginig habang ang anak niya ay kumakain ng cake sa tabi ng babaeng unti-unting kumukuha sa lugar niya. Nakita niya si Toby na pinupunasan ni Crystal ang bibig. Nakita niya si Mark na nakangiti habang kinukuhanan sila ng litrato. Nakita niya ang tatlo sa iisang frame. Parang pamilya. Pero mali. Dahil ang tunay na nanay ay nasa dulong mesa. Nakasuot ng lumang blouse. May amoy sabon panlabas sa kamay at pinipigilang mabasag sa harap ng mga taong gustong burahin siya. Tumayo si Lay. Hindi niya naubos ang in-order niyang tubig. Wala siyang kinain. Lumabas siya ng restaurant nang hindi nililingon. Sa lobby, halos madapa siya sa bilis ng lakad. Sumakit ang dibdib niya at pinipigilan niyang humagulgol. Pagdating sa labas, mainit ang hangin. Amoy usok ang kalsada. May taxi sa unahan pero hindi agad siya sumakay.
Tumayo siya sa gilid ng fountain ng hotel. Tiningnan niya ang salamin ng building. Sa loob, naroon ang asawa niya, anak niya, at ang babaeng gustong pumalit sa kanya. Hinawakan niya ang cellphone niya. Nakapag-record siya. Hindi lahat, pero sapat. Sapat para malaman niyang hindi siya baliw. Hindi siya nag-iimbento at hindi siya tanga. Pinunasan niya ang luha sa pisngi. Mark, bulong niya na nanginginig sa galit. Hindi mo ako basta mabubura. Tumingin siya sa entrance ng hotel. Crystal, binili mo man ang toys ng anak ko, pero hindi mo mabibili ang dugo niya. Huminga siya ng malalim. Masakit? Sobrang sakit. Pero sa unang pagkakataon, malinaw ang isip niya. Hindi na ito simpleng kabit. Hindi na ito simpleng lihim. Plano ito at kailangan niya iligtas si Toby bago mahuli ang lahat. Uminom ka muna nito, Lay, para makatulog ka. Napatitig si Lay sa tasang hawak ni Mark. Mainit pa ang kape at may manipis na usok. Amoy matapang pero may ibang halong amoy na hindi niya maintindihan. Parang gamot na parang bakal. Ayoko muna, sabi niya. Kumunot naman ang noon ni Mark. Bakit? Busog pa ako. Ano ka ba? Kape lang to. Oo nga, mamaya na lang. Ibinaba ni Mark ang tasa sa mesa sa tabi niya. Lagi ka na lang tumatanggi. Tumingin naman si Lay sa kanya. Bakit ba parang importante sa'yo na mainom ko yan? Natigilan naman si Mark. Anong ibig mong sabihin? Wala, sagot ni Lay. Nagtatanong lang. Ngumiti naman si Mark pero hindi umabot sa mata niya. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ilang gabi ka nang hindi nakakatulog eh. Marami lang ako iniisip. Uminom ka na, makakatulong yan. Kinuha ni Lay ang tasa. Dinala niya sa labi pero hindi niya ininom. Nadikit lang ang kape sa dulo ng labi niya. Mapait. Sobra. Hindi normal. Mainit pa. Sabi niya tsaka binaba ulit. Tumalikod si Mark at pumasok sa banyo. Mabilis na tumayo si Lay. Kinuha niya ang tasa at dinala sa lababo at dahan-dahang binuhos ang kape. Madilim ang likido habang dumadaloy sa drain. Pagkatapos ay naglagay siya ng konting tubig sa tasa para magmukhang naubos. Pagbalik ni Mark, nakaupo na ulit siya. Ubos mo na? Tanong nito. Oo. Tinitigan siya ni Mark ng matagal. Good, sabi nito. Doon ay lalong kumabog ang dibdib ni Lay. Hindi iyon kape lang. May mali. Ilang gabi na ganoon. Gabi-gabi si Mark ang nagtitimpla ng kape. Dati hindi naman siya ganoon. Dati, kahit tubig, hindi nito maabot sa kanya. Pero ngayon, lagi na itong may dalang tasa bago matulog. Unang gabi, akala ni Lay baka bumabawi lang. Ikalawang gabi, napansin niya ang kakaibang pait. Ikatlong gabi, sumakit ang tiyan niya kahit 2 lagok lang naman ang nainom niya. Ikaapat na gabi, nagkunwari na siyang umiinom. Kinabukasan, hinanap niya ang sagot. Pagkaalas ni Mark para ihatid si Toby sa school, pumasok si Lay sa kwarto nila. Diretso siya sa cabinet ni Mark. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang unang drawer. Mga resibo, lumang relo, perfume, belt. Wala. Binuksan niya ang pangalawa. Mga polo, folder, isang maliit na pouch, itim. Kinapa niya ang loob. May 3 maliit na bote. Maliliit na vial. May puting pulbo sa loob. Napaatras siya. Binasa niya ang maliit na label. Arsenic compound, laboratory use only. Parang may yelong dumaan sa likod niya. Hindi siya makahinga. Hinawakan niya ang isang vial at tinitigan iyon. Maliit lang, kasya sa palad. Pero sapat para sirain ang buhay ng isang tao. Diyos ko, bulong niya. May narinig siyang motor sa labas. Nataranta siya. Ibinalik niya agad ang vial sa pouch. Isinara ang drawer.
Umupo siya sa kama at kunwaring nagtutupi ng damit. Maya-maya ay pumasok si Mark. Bakit andito ka? Tanong nito. Tumaas naman ang tingin ni Lay. At tinutupi lang yung mga damit na nilabhan ko? Napatayan si Mark sa cabinet. Binuksan mo bang drawer ko? Hindi. Lumapit si Mark. Sigurado ka? Tumayo si Lay at hawak ang damit ni Toby. Bakit? May tinatago ka ba? Nagkatinginan sila. Matigas ang mukha ni Mark. Wala, sabi nito. Bakit ka kinakabahan? Hindi ako kinakabahan. Mark halata. Lumapit ito. Lay, wag mo nga akong simulan ngayon. Hindi naman umatras si Lay, kahit nangangatog ang tuhod niya. Bakit? Ano bang gagawin mo? Napapikat si Mark. Parang pinipigilan ang galit. Pagod ako. Lagi ka namang pagod kapag may tanong ako. Dahil lagi kang naghahanap ng away. Tumawa si Lay ng maikli. Ako pa ngayon? Hindi naman sumagot si Mark. Kinuha nito ang bag at lumabas ulit. Pagkasara ng pinto, napaupo si Lay. Hawak niya ang dibdib niya. Arsenic. Hindi na siya naghinala lang. May ebidensya na. Buong araw niyang inisip kung anong gagawin niya. Gusto niyang tumawag ng pulis. Gusto niyang dalhin agad si Toby at umalis. Pero alam niya ang kailangan niya ng matibay na patunay. Kung aamin siya nang wala pang hawak, sasabihan ni Mark na baliw siya. Sasabihin ni Cristel na naninira siya. At baka mawala pa sa kanya si Toby. Kaya nung gabing yun, naghanda siya. Nilagay niya ang cellphone sa ilalim ng unan. Naka-record. Naglagay siya ng maliit na baso sa gilid ng kama. Sinadya niyang mukmukhang mahina. Hindi siya kumain ng marami. Pinutla niya ang labi gamit ang pulbos na galing sa lumang makeup. Pagdating ni Mark, hawak na naman ito ang tasa. Kape? Sabi nito. Tumingin naman si Lay sa tasa. Salamat. Inabot niya at dinala sa bibig. Nagkunwari siyang uminom ng malaki. Pero ang totoo, tumulo lamang ang kape sa loob ng baso na nakatago sa kumot. Ubusin mo, sabi ni Mark. Tiningnan naman siya ni Lay. Bakit? Para gumana. Gumana ang alin? Natigilan si Mark. Para makatulog ka. Bawi nito. Tinapos ni Lay ang pagpapanggap. Ibinaba niya ang tasa at hinawakan ng tiyan. Mark? Ano? Masamang pakiramdam ko. Lumapit ito. Saan masakit? Dibdib ko. Tiyan ko. Napaupo siya sa kama at pinabigat niya ang hinga. Lay? Hinawakan siya ni Mark sa balikat. Mark? Mahina niyang sabi at saka dahan-dahang bumagsak sa kama. Lay! Hindi siya gumalaw. Pinikit niya ang mata, pinabagal ang paghinga. Narinig niyang mabilis na yabag ni Mark. Lumapit, umalis, bumalik. Lay? Tinapik siya nito sa pisngi. Hindi siya sumagot. Ilang segundo ang lumipas, tumunog ang phone ni Mark. Crystal, sagot nito at pabulong pero malinaw. Nangyari na. Nanlamig ang buong katawan ni Lay. Hindi siya gumalaw. Oo nga, hinimatay siya. Saglit na katahimikan. Hindi ko alam. Oo, uminom siya. Halos ubos. Kumirot ang dibdib ni Lay pero pinigilan niyang umiyak. Narinig niya ang boses ni Mark na lumalayo papunta sa sulok ng kwarto. Huwag kang pupunta dito. Delikado. Tumigil siya. Konting tiis na lang, Cristel. Magiging pamilya na tayo. Parang tinusok ang puso ni Lay. Pamilya. Habang siya ay nakahiga sa kama, nagpapanggap na wala nang malay. Hindi. Hindi siya agad mamamatay. Bulong na Mark. Dahan-dahan, parang sakit lang. Walang maghihinala. Nanginginig ang mga daliri ni Lay sa ilalim ng kumot. Pag nawala siya,
Ako mag-aalaga kay Toby. Ikaw ang nandyan. Hindi na siya maghahanap ng nanay kasi nasanay na siya sa'yo. Napakagat si Lay sa loob ng pisngi niya. Lasunin, tuluyan, palitan. Lahat ng narinig niya sa hotel, ito palang ibig sabihin. Hindi lang siya basta-basta iiwan. Tatapusin siya. Alam ko, sabi ni Mark, mahal din kita. Ilang araw na lang hihintayan. Ilang araw. Ilang araw na lang daw ang buhay niya. Pagkababa ni Mark ng tawag, lumapit ito sa kama. Yumuko siya sa mukha ni Lay. Naramdaman niya ang hininga nito. Lay? Tawag ni Mark. Hindi siya gumalaw. Hinawakan nito ang pulso niya. Pinilit na Lay na manatiling kalmado. Mahina? Bulong ni Mark. Pagkatapos ay lumabas ito ng kwarto. Pagkasara ng pinto, dahan-dahang minulat na Lay ang mata. Umiiyak siya ng walang tunog. Kinuha niya ang cellphone sa ilalim ng unan at naka-record pa rin. Nakuha niya ang lahat. Ang kamay niya, nanginginig habang pinipindot ang save. Pagkatapos ay tumayo siya. Mahina ang tuhod pero malinaw ang isip. Lumapit siya sa cabinet ni Mark at binuksan ang drawer. Kinuha ang itim na pouch. 3 vial ang kanyang nakita. Kinuha rin niya ang tasa na may tirang kape. Nilagay niya lahat sa lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng aparador niya. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto ni Toby. Mahimbing ang tulog ng anak niya. May hawak na maliit na robot toy. Yung bigay ni Crystal. Umupo si Lay sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Anak, bulong niya na basag ang boses. Hindi ako pwedeng mamatay. Tumulo ang luha niya sa kumot. Hindi kita iiwan sa kanila. Yumuko siya at hinalikan ang noo ni Toby. Amoy baby powder pa rin ito kahit lumalaki na. Doon niya naramdaman ang totoong takot. Hindi para sa sarili niya, para sa anak na unti-unti nilang nilalayo. Tumayo si Lay at pinunasan ng muka. Sa labas, narinig niya si Mark sa sala. Naglalakad. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humarap. Hindi pa. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang mabuhay. At higit sa lahat, kailangan niyang iligtas si Toby bago tuluyang maagaw ang lahat sa kanya. Salamat sa kape, Mark. Ang sarap. Napatayan si Mark kay Lay at parang nagulat. Talaga? Tanong niya. Oo. Ngumiti naman si Lay. Diretso ang tingin. Walang bahid ng takot. Ikaw na laging magtimpla, ha? Tahimik si Mark. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. Pero, kita ni Lay ang pagdududa sa mata niya. Okay, sagot ni Mark. Umupo siya sa harap ni Lay. Tinitigan siya habang umiinom ito ng sariling kape. Sa loob ni Lay, kumakabog ang dibdib niya. Pero hindi siya nagpakita. Iinom niya ang kalahati ng kape. Pero hindi iyon ang kape na tinimpla ni Mark. Kanina pa niya pinalitan ang laman ng tasa sa kusina habang nakatalikod si Mark. Tubig lang ang iniinom niya ngayon. Gusto mo ba ng masarap na ulam mamaya? Tanong ni Lay. Bakit? Tanong ni Mark. Wala lang, miss ko nang magluto para sa'yo. Napakunot ang noon ni Mark. Bigla naman yata. Bakit, hindi ba pwede? Tumango si Mark. Pwede. Ngumiti rin si Lay. Sige, lalabas muna ako mamaya. Bibili ako ng karne. Mag-isa ka lang? Oo, saglit lang naman. Okay. Tumayo si Lay at kinuha ang tasa. Dinala niya sa kusina. Pagharap niya sa lababo, bumagsak ang ngiti niya. Mabilis, diretso, malinaw. Hindi na siyang babaeng umiiyak lang sa gilid. Hindi na siya naghihintay ng paliwanag. Nagpapanggap siya ngayon. Para mabuhay. Pagkatapos maghugas, pumasok siya sa kwarto. Binuksan niya ang kahon ng sapatos. Nandoon ang mga vial. Nandoon ang baso na may tirang kape. At ang cellphone na may recording. Nilagay niya yon sa ibabaw ng cabinet sa kusina. Nakatago sa likod ng lalagyan ng bigas. Sinubukan niya ang angle. Kita ang mesa. Kita ang lutuan.
Kita ang kamay ng sino mang maglalagay ng kahit ano sa tasa. Perfect. Bulong niya. Pinatay niya ang ilaw sandali. Sinubukang mag-record. Malinaw, hindi halata. Pagkatapos ay tinago niya ulit. Mommy, saan po tayo pupunta? Hawak ni Lea ang kamay ni Toby habang naglalakad sa kalsada. Surprise! Sa mall po ba? Hindi. Saan? Ngumiti si Lea. Yung paborito nating lugar. Napaisip si Toby. Pagdating nila, tumigil ang bata. Dito po? Isang maliit na karinderya. Lumang mesa, plastic na upuan. Amoy sabaw at pritong isda. Naalala mo? Tanong ni Lea. Opo, mahina niyang sagot. Dito tayo unang kumain pagkatapos ng first day mo sa school. Tumango si Toby. Umiiyak ka pa nga noon kasi ayaw mong iwan kita. Dagdag na Lea. Napangiti si Toby ng konti. Opo, umupo sila. Anong gusto mo? Tanong ni Lea. Adobo po. Sige, isang adobo, tawag ni Lea sa tindera. At 2 kanin. Tubig na lang, dagdag niya pa. Pagdating ng pagkain, pinanood niya si Toby habang kumakain. Tahimik. Hindi tulad dati na madaldal. Masarap ba? Tanong niya. Opo. Toby. Opo? Miss mo pa rin ba ako kahit wala ako sa school mo? Tumigil sa pagkain ng bata. Opo naman. Sigurado ka? Opo. Hindi ka ba mas masaya kapag kasama mo si Cristel? Tahimik si Toby. Hindi agad siya sumagot. Suminghot siya. Minsan po, parang may tumusok ulit sa dibdib ni Lea. Minsan lang? Opo. Bakit? Kasi marami po siyang toys. Tumango si Lea. Okay lang. Tapos lagi po siyang may time. Doon siya napapikit. Pero ngumiti pa rin siya. Ako, mahal ko po kayo. Pero, busy po kayo lagi. Tumango si Lea. Pasensya ka na anak. Umiling si Toby. Hindi po. Hinawakan ni Lea ang kamay ng anak. Anak, kahit busy ako, ikaw pa rin ang pinaka-importante sa akin. Opo, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Napatingin si Toby sa kanya. Mahal ko po kayo, Mommy. Mahal din kita. Doon siya napaluha. Pero hindi siya humagulgol. Hindi ngayon. Kailangan niyang maging matatag. Pag-uwi nila, nadatna nila si Mark sa sala. Ang tagal niyo, sabi nito. Namasyal lang kami, sagot naman ni Lea. Saan? Sa labas. Hindi na nagtanong si Mark. Napansin ni Lea ang bag sa tabi nito. May laman. Mukhang bagong bili. Para kanino yan? Tanong niya. Para kay Toby. Ngumiti si Toby. Anak, pasok ka muna sa kwarto, sabi ni Lea. Opo. Pagkaalis ng bata, tumingin si Lea kay Mark. Ang dami na niyang gamit. Wala namang masama roon. Meron. Ha? Anong masama? Nasasanay siya sa bagay na hindi naman natin kayang ibigay. Di ibigay natin. Napatawa si Lea. Kaya mo pa? Hindi naman sumagot si Mark. Hindi lahat ng bagay na bibili. Dagdag niya. Pero nakakatulong. Hindi sa pagpapalaki ng anak. Tahimik si Mark. Sige na, magluluto na ako. Gusto mo ba? Sabi ni Lea. Oo. Pumasok siya sa kusina at tahimik. Pero alerto. Binuksan niya ang camera na naka-on at kita ang lahat. Naganda siya ng pagkain. Naghiwa ng sibuyas, amoy matapang. Napaluha siya pero hindi dahil doon. Pagpasok ni Mark ay nakatalikod siya. Ako na sa kape ha? Sabi ni Mark. Okay.
Hindi siya lumingon. Narinig niya ang pagbukas ng cabinet. Yung drawer, yung pouch, nanigas ang likod niya. Narinig niya ang tunog ng maliit na bote. Parang kutsilyo ayon sa tenga niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi halata. Kita niya si Mark, may hawak na vial. Naglalagay ng pulbos sa tasa. Eksakto, sa harap ng kamera. Hindi siya gumalaw. Hindi siya sumigaw. Hinayaan niya. Kailangan niya ng ebidensya. Pagkatapos, hinalo ni Mark ang kape. Lumapit ito sa kanya. Lay, kape mo. Ngumiti naman si Lay. Salamat. Tinanggap niya ang tasa at tumingin siya sa mata ni Mark ng diretso. Matagal. Parang gusto niyang sabihin, alam ko na. Pero hindi pa. Hindi pa oras, kaya ininom niya ang kape. Kunwari lang. Tinago niya sa gilid at nilagyan ng tubig. Masarap. Sabi niya, tumango naman si Mark at ngumiti rin. Pareho silang nagpapanggap, pero magkaiba ang dahilan. Si Mark ay nagpapanggap para itago ang kasalanan. Si Lay naman ay nagpapanggap para mabuhay. At habang nakatayo siya sa kusina, hawak ang tasa na may lason, alam niyang hindi na siya ang dati. Hindi na siya yung babaeng iiyak lang. Hindi na siya yung papayag na palitan. Ngayon, siya na ang may hawak ng laban. At hindi siya titigil hanggat hindi niya naliligtas ang anak niya mula sa mga taong kayang gumawa ng masama para sa sarili nilang kasiyahan. Hindi mapalagay si Lay kaya gumawa siya ng hakbang upang alamin ang background ni Crystal. May kung anong bumabagabag sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi naman ito mahirap gawin. Dahil sa panahon ngayon, napakaraming paraan para makakuha ng impormasyon. Unti-unti niyang sinimulan ang paghahanap. Umaasang may matutuklasan siyang makakapagpaliwanag sa kanyang mga hinala. Patay na rin palang asawa niya. Napahigpit ang hawak na Lay sa kanyang cellphone. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Anong sabi mo? Gulat niyang tanong sa kausap sa kabilang linya. Ang kaibigan niya ayong si Mariel na nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya at may access sa sensitibong impormasyon. Yung si Cristel? Paglilinaw ni Mariel. Dati siyang asawa ng bilyonaryong si Victor Alonzo. Saglit na natahimik si Lay. Tila hindi agad maiproseso ang narinig. Namatay raw 2 taon na nakalipas. Dagdag pa ni Mariel. Bahagyang ibinaba ang boses. Biglaan. At ayon sa report, wala raw malinaw na paliwanag. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Lay. May kung anong mali. Isang pakiramdam na may kulang. Na parang may sinadyang itago. Mariel, sigurado ka ba dyan? Mahina niyang tanong. Galing to sa internal records at ilang lumang balita. Sagot ni Mariel. Pero alam mo naman, hindi lahat ng nasa papel ay buong katotohanan. Napalunok si Lay. Kung totoo ang lahat ng ito, mas lalong nagiging misteryoso ang pagkatao ni Crystal kesa sa inaakala niya. Nanlamig ang batok na Lay. Paano daw siya namatay? Tanong niya at pilit pinatatatag ang boses. Ayon sa balita, cardiac arrest daw. Sagot ni Mariel. Pero may mga bulong-bulungan na parang may foul play daw. Parang may malamig na kamay na dumampi sa likod na Lay. Umupo siya sa gilid ng kama. Pilit at kinakalma ang sarili. Ano ang pangalan ulit? Tanong niya na halos pabulong. Crystal Alonzo noon. Ngayon, Crystal Reyes na ulit. Bakit mo tinatanong? Tahimik si Lay ng ilang segundo. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan sa pagitan nila. Wala lang. May nabasa lang ako online. Pagsisinungaling niya. Mag-iingat ka ha, Lay. Babala ni Mariel. Delikado yung babaeng yan. Maraming pera. Maraming koneksyon. At kung totoo man ang usap-usapan, aba hindi siya basta-bastang kalaban. Sige, salamat. Mahina ang tugon ni Lay.
Pagkababa niya ng tawag, dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone. Napatingin siya sa kahon sa ibabaw ng mesa. Ang kahon ng mga ebidensya. Ang arsenic, lumang recording, at isang video na hindi pa niya kayang panoorin muli. Ngayon, may panibagong piraso ng katotohanan na bumuo sa mas madilim na larawan. Unti-unting nagdudugtong ang mga detalye at mas lalong lumilinaw ang isang nakakatakot na posibilidad. Hindi lang siya ang target. May pattern, may nakaraan, at mukhang matagal nang nagsisimula ang lahat. Napapikat si Lay, siya kamarahang napailing. Hindi lang ako ang biktima. Bulong niya na halos hindi naman marinig pero sapat para maramdaman ang bigat ng katotohanang unti-unti niyang binubuksan. Maagang umalis si Lay ng bahay. Walang paalam, walang paliwanag. Sanay na si Mark sa ganoon. At tulad ng inaasahan niya, hindi na rin ito nagtanong. Hindi naman ito interesado. Nakipagkita siya kay Mariel sa isang tahimik na cafe sa kabilang lungsod. Malayo sa mga pamilyar na mata. At mas lalong malayo kay Cristel. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Mariel. Ibinaba ang boses habang nilalapit ang folder sa mesa. Tumango si Lay. Seryoso ang mukha. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon. Lahat ng connection niya. Pati kay Mark. Sandaling natahimik si Mariel bago nagsalitang muli. Lay, delikado to. Hindi lamang si Cristel ang kakalabanin mo. Pati yung mga taong nasa likod niya. Mas delikado kung wala akong gagawin. Sagot niya. At mariing kumuyo ang kamao. Hindi na ako pwedeng manatiling walang alam. Saglit naman na nag-alangan si Mariel at saka muling nagsalita. May isa ka pang dapat malaman. Napatingin si Lay. Ha? Ano yun? Huminga ng malalim si Mariel. Si Cristel. Ex-girlfriend siya ni Mark. Parang biglang nanikip ang dibdib ni Lay. Ha? Anong sabi mo? Mahina niyang tanong. Matagal na. Dugtong ni Mariel. Pero hindi maganda ang naging hiwalayan nila. At sandali itong tumigil. Hindi niya sinabi sa'yo, di ba? Hindi naman agad nakasagot si Lay. Dahan-dahang nagdugtong-dugtong ang lahat sa isip niya. Ang mga kilos ni Mark. Ang presensya ni Cristel. Ang mga bagay na dati binaliwala niya. At higit sa lahat, ang katotohanang itinago ito sa kanya. Matagal silang nag-usap. Mga pangalan, transaksyon, lumang record, at mga bagay na hindi dapat basta-bastang nalalaman ng kahit na sino. Unti-unting nabubuo sa isip ni Lay ang plano. Hindi lamang para protektahan ng sarili, kundi para tuluyang ilantad ang katotohanan. Pati ang koneksyon ni Mark kay Cristel. Pagbalik niya ng bahay, nadatnan niya si Mark sa sala na abala sa cellphone nito. Ang tagal mo. Walang emosyon itong sabi. May pinuntahan lang ako. Sagot naman ni Lay na kalmado ang boses. Hindi na nagtanong pa si Mark. Tulad ng dati, wala itong pakialam. Napansin lang nito ang kamay ni Lay. Bahagyang nanginginig. Okay ka lang? Tanong nito na tila napilitan lang. Parang nahihilo ako. Sagot niya na mahina ang boses. Siguro pagod lang. Lumapit si Mark at bahagyang nakakunot ang noo. Uminom ka na ba ng kape? Tumango si Lay tsaka hinawakan ng sentido niya. Siguro kaya ganito. Dagdag niya. At doon isang saglit, nakita niya ang kakaibang ginhawa sa mukha ni Mark. Parang may hinihintay. Parang may inaasahan. Umupo si Lay at uminom ng tubig. Nanginginig ang kamay. Pero kontrolado. Sinadya. Fake. Lahat ng sintomas pinag-isipan, plinano, at isinadula. Para mas maging kampante sila. Para isipin nilang humihina na siya. Para paniwalaan na lang, malapit na siyang mawala. Ngunit ang hindi nila alam, mas malinaw ang isip niya kesa dati. At sa pagkakataong ito, hindi na siyang mauuna nilang lokohin.
Kinagabihan narinig niya ulit ang boses ni Mark. Sa sala, may kausap sa phone. Isang linggo pa, sabi nito. Nakatayo si Lay sa likod ng pader, nakikinig. Hindi po pwedeng kayon. Halata pa. Tahimik siya at nakahawak sa dingding. Kapag pumigay na siya, doon na natin gagawin. Nanlamig ang kamay niya. Ilalabas natin siya. Kunwari, hospital, tapos huminto si Mark. Alam mo na kung saan. Bumigat ang dibdib ni Lay. Sige, ikaw ang bahala sa lugar. Yung walang tao at yung hindi siya makikita. Napatakip siya sa bibig. Pagkatapos nun, tapos na. Sa'yo na si Toby. Hindi na siya nakinig pa. Umatras siya, dahan-dahan. Isang linggo. Isang linggo na lang ang buhay niya kung wala siyang gagawin. Anak, tingnan mo to. Umupo si Lay sa tabi ni Toby sa kama. Wow, necklace? Sabi ng bata. Magic necklace yan. Magic po? Oo, ngumiti si Lay. Kapag suot mo yan, lagi kitang maririnig. Talaga po? Oo, kahit nasan ka. Malalaman ko kung okay ka. Hindi naman iintindihan ni Toby, pero natuwa siya. Susuotin ko po palagi. Tinulungan siya ni Lay na isuot iyon. Maliit lang, mukhang laruan. Pero sa loob, may GPS, may recorder. Anak, seryoso niyang sabi. Huwag mo tong tatanggalin, ha? Opo. Promise? Promise po. Niyakap siya ni Lay. Good boy. Anak, pupunta ka muna sa lola mo. Napatingin si Lay kay Mark, agad namang kumunot ang noo. Nagpaalam ka ba sa akin? Tanong niya na kalmado pero may laman. Ngayon pa lang, sagot ni Mark na walang pakialam. Toby, gusto mo ba? Tanong naman ni Lay, pilit ngumiti. Opo, okay lang po. Sandali lang naman, ilang araw lang. Dagdag pa ni Mark. Tumingin si Lay sa anak. Ngumiti siya pero may halong kaba. Mag-iingat ka ha? Opo, nanay. Hinawakan niya ang necklace. Huwag mong tatanggalin. Opo. Pinanood niya habang umaalis si Toby kasama si Mark. Hanggang sa tuluyan ang magsara ang pinto. Sa sandaling yon, nawala ang ngiti sa mukha ni Lay. Agad siyang tumakbo sa kwarto. Kinuha ang cellphone, tumawag siya. Mariel, kailangan kita ngayon. Ha? Ano nangyari? Agad na sagot naman sa kabilang linya. Kinuha ni Mark si Toby. Sabi niya sa lola daw. Pero may kutob ako. Hindi tama. May tracker ka, diba? Meron. Yung necklace. Good. Isend mo sa akin yung access. Ilang segundo lang, nakapasok na si Mariel sa system. Lumabas ang mapa sa screen. May blinking dot. Gumagalaw. Tahimik silang dalawa. Lay, mahina pero seryosong sabi ni Mariel. Ano? Hindi yan papunta sa probinsya. Nanlamig ang buong katawan ni Lay. Saan? Papunta sa city. At saglit itong tumigil. Ibang direction. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lay. Parang may sumisigaw sa loob niya. Hindi sa lola. Bulong niya. Lay, may mali. Dagdag ni Mariel. At kung tamang iniisip mo, hindi pa niya pinatapos. Nanigas siya sa kinatatayuan. Unti-unting nagsisink in ang lahat. Ang plano, ang pagsisinungaling. At ang pinakamalala, ginamit nila si Toby. Mariing napakuyom ang kamay na Lay. Mariel, nanginginig ang boses niya pero matigas. Hanapin natin sila. At sa pagkakataong to, hindi na siya magpapahuli. Wow! Napanganga si Toby. Malaki ang gate. Mataas ang bahay. Mansyon. Lumabas si Cristel sa pinto at nakangiti. Welcome home, baby! Mommy Cristel!
Tumakbo si Toby. Yumuko si Cristel at niyakap siya. Namiss kita. Opo. Hinawakan niyang kamay ng bata. Halika, may papakita ako sa'yo. Pumasok sila. Malawak ang sala. Puti ang sofa. Malamig ang hangin. Dinala siya ni Cristel sa isang kwarto sa taas. Binuksan ang pinto. Puno ng laruan. May malaking kama. May TV. May bagong gaming console. Sa akin po to? Tanong ni Toby. Ngumiti naman si Cristel. Sa'yo. Lumapit siya at hinaplos ang buhok ng bata. Toby? Opo? Dito ka natitira. Nanlaki ang mata ng bata. Talaga po? Oo. Dito ka na kay Mommy Cristel. Ngumiti naman si Toby. Hindi niya alam ang ibig sabihin noon. Pero sa labas ng bahay na yon, may isang ina na nanginginig ang kamay at unti-unting nauubos ang oras. Anak, bulong ni Lay sa sarili. Papunta na ako. Babawiin kita sa kanila. Wala nang inaksayang oras si Lay. Agad siyang kumilos. Sa gitna ng kaba at galit na unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib, gumawa siya ng paraan upang makipag-ugnayan sa pamilya ng dating asawa ni Cristel. Hindi na ito simpleng paghahanap lang ng impormasyon. Kailangan niya nang malaman ang buong katotohanan. Mariel, kailangan ko ng contact. Mabilis siyang sabi sa telepono. Kanino? Tanong nito. Sa pamilya ng dating asawa ni Cristel. Kahit sino. Magulang, kapatid, kahit abogado nila. Saglit na natahimik si Mariel bago sumagot. Hindi magiging madali yan. Tahimik ang pamilyang yan matapos ang nangyari. Mas lalong may tinatago kung ganon. Mariing sagot ni Lay. Kailangan ka silang makausap. Ilang oras ang lumipas, mga tawag, paghahanap sa lumang records, pag-ikot sa mga koneksyon na ayaw sanang galawin ni Mariel, hanggang sa, may nahanap ako, sabi ni Mariel. Bahagyang huminga ng malalim si Lay. San ba sa'kin? Hindi siya nagdalawang isip. Kung may kahit katiting na katotohanan na maibibigay ang pamilyang yon, kahit gaano kasakit, handa siyang harapin. Dahil pakiramdam niya, doon magsisimulang mabuo ang pinakamahalagang peraso ng palaisipan. At kung tama ang hinala niya, hindi lamang si Cristel ang may sikreto, kundi pati si Mark. At sa pagkakataong ito, hindi na siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang lahat. Hindi lang ikaw ang ginanyan niya. Mahigpit ang hawak ni Lay sa cellphone habang kausap ang babae sa kabilang linya. Sigurado po kayo? Tanong niya. Oo, sagot ng matandang babae. Anak ko, si Victor, yung asawa ni Cristel. Napapikit si Lay. Hindi natural ang pagkamatay niya. Dagdag pa ng matanda. Biglang nanghina. Sakit daw sa puso, sabi ng doktor. Pero ilang buwan bago siya namatay, lagi na siyang mainiinom na gamot na hindi naman namin kilala. May nakita po ba kayong kakaiba? Tanong ni Lay. Meron. May mga bote maliliit. Tinatago niya sa drawer. Nang namatay siya, nawala rin ang mga bote. Nanlamig ang batok ni Lay. Arsenic po yun. Bulong niya. Anong sabi mo? Wala po. Mabilis yung sagot. Sige, salamat po. Mag-iingat ka, iha. Sabi ng matanda. Mukhang hindi simpleng babae si Cristel. Pagkababa ng tawag, napaupo si Lay sa sahig. Pareho. Parehong paraan. Parehong plano. Hindi na ito hinala. Pattern na. Kaya pala. May dinner tayo mamaya. Napatingin si Lay kay Mark. Talaga? Tanong niya. Oo, gusto ko lang bumawi. Biglaan naman yata. Bakit hindi ba pwede? Ngumiti si Lay. Pwede. Mag-ayos ka ha? Okay. Pagkaalas ni Mark, dumiretso siya sa kusina. Binuksan niya ang hidden camera. Nag-check. Battery full. Maayos ang angle. Kita ang mesa kung saan kakain.
Umupo siya sandali. Tahimik pero alerto. Eto na. Pagdating ng gabi, maayos ang mesa. May steak, may wine, may 2 baso, may kandila pa. Wow! Sabi ni Lay. Ang effort. Ngumiti naman si Mark. Para sa'yo. Umupo sila. Cheers! Sabi ni Mark at itinaas ang baso. Itinaas din ni Lay ang kanya. Nagbanggaan. Clink! Napansin niya ang kamay ni Mark. Bahagyang nanginginig. Pero hindi sa takot. Mukhang sa excitement. Salamat sa lahat, sabi ni Mark. Para saan? Tanong naman ni Lay. Sa pagiging mabuting asawa. Napangiti si Lay. Late na at ang thank you mo. Tumawa si Mark. Better late than never. Tumingin siya sa plato. Amoy masarap ang steak, pero hindi siya kumain agad. Tikman mo muna, sabi ni Mark. Sabay na tayo? Hindi, ikaw muna. Ngumiti si Lay. Kinuha niya ang kutsilyo. Pinutol ang steak. Habang ginagawa iyon, may narinig siyang sigaw sa labas. Hoy! Ano yan? Napalingon si Mark. Sandali, sabi nito tumayo. Lumabas siya ng bahay. Distraction. Pero planano ni Lay iyon. Yung batang kapitbahay, binigyan niya ng 50 pesos para sumigaw sa labas. Mabilis siyang gumalaw. Kinuha niya ang baso ni Mark at pinalitan. 1 segundo, 2, tapos ay bumalik siya sa pwesto. Huminga ng malalim. Pagpasok ni Mark ay kunot ang noo. Mga bata lang, sabi nito at umupo ulit. Asa na nga tayo? Tanong niya. Cheers? Sagot na Lay. Nagbanggaan ulit ang baso at sabay silang uminom. Pero ang laman ng baso ni Mark, laso niya. Tahimik. Ilang minuto ay kumain sila at normal. Parang walang mangyayari. Alam mo, sabi ni Mark nang ngumiti. Buti na lang nagbago ka. Bakit? Hindi ka na pala away. Totoo. Mas okay ka ngayon. Tumango si Lay. Kasi malinaw na ang lahat. Napakunot ang noon ni Mark. Anong ibig mong sabihin? Wala siyang sinagot. Tinitigan lang niya si Mark, diretso. Ilang minuto pa napahawak si Mark sa tiyan. Lay? Oh? Parang nahihilo ako. Tumayo siya. Nahihilo? Oo. Napahawak siya sa mesa. Anong ginawa mo? Umupo si Lay, tahimik at pinanood siya. Mark? Sabi niya na malamig ang boses. Laso na inilagay mo sa kape ko, di ba? Nanlaki ang mata ni Mark. Ano sinabi mo? Arsenic. Putol niya. Parehong arsenic na ginamit ni Cristel sa dati niyang asawa. Napaatras si Mark. Hindi. May recording ako. Dagdag na Lay. May video, may vial, may lahat. Napahawak si Mark sa dibdib. Hindi. Gusto mo akong patayin? Diretso niyang sabi. Napaupo si Mark sa sahig. Pero nagkamali ka. Nanginginig ang katawan ni Mark. Pinagpalit ko ang baso. Nanlaki ang mata nito. Hindi. Oo. Lumuhod si Mark. Lay, tulong. Hindi gumalaw si Lay. Pinanood lang niya. Habang ang lalaking minsang minahal niya, unti-unting nawawala ng lakas. Habang ang boses nito ay nagiging mahina. Habang ang mga mata nito ay puno ng takot. Bakit? Bulong ni Mark. Tahimik si Lay. Bakit mo ginawa? Tumulo ang luha na Lay. Pero hindi siya sumigaw. Hindi siya lumapit. Hindi akong gumawa, sabi niya. Ikaw. Pumagsak si Mark sa sahig. Masakit ba, Mark? Napasapo si Mark sa tiyan at nakaluhod siya sa sahig. Nanginginig ang buong katawan. Namumula ang mukha niya. Basa ng pawis ang leeg. Sa tabi niya nabasag ang baso. Kumalat ang wine sa tiles. Amoy alak at gamot. Lay,
Hirap niyang sabi, Tulungan mo ako." Pumasok si Lay mula sa kusina. Hawak niya ang cellphone at maliit na memory card. "Ganyan din ba ang gusto mong maramdaman ko?" "Hindi." Umubo si Mark. "Hindi ka sinasadya." "Hindi sinasadya?" Lumapit siya. "Ilang gabi mo bang nilasan ang kape ko? Ilang gabi mo akong pinapanood habang iniinom ko yung akala mong papatay sa akin? Pinilit lang ako ni Cristel." Sinungaling. Pinindot ni Lay ang phone. Lumabas sa screen ang unang video. Kusina. Si Mark ay nakatalikod. Hawak ang maliit na vial. Binuhos niya ang puting pulbo sa tasa. Hinalo, inamoy. Tapos, ngumiti. Iniharap ni Lay ang screen sa kanya. "Tingnan mo." Umiling si Mark. "Lay, pakiusap. Tingnan mo." Napatayan si Mark sa video. Nanlaki ang mata niya. Meron pa. Sunod na video. Sa hotel restaurant si Mark, Cristel at Toby. Si Cristel pinupunasan ang bibig ng bata. Si Toby tumatawa. Si Mark nakangiti habang sinasabi, "Huwag mo munang sabihin kay Mommy Leia." Naiyak si Mark. "Anak ko siya. Anak natin siya." Madiin na sabi ni Lay. "Pero ginamit mo siya." Pinakita niya ang audio recording. Boses iyan ni Mark. "Konting tiis na lang, Cristel. Magiging pamilya na tayo." Napatakip naman si Mark sa tenga niya. "Tama na!" "Hindi pa." Lumuhod si Lay sa harap niya. Pero hindi para tulungan siya. Para makita niya ang mata nito. "May recording din ako ng plano ninyong itapon ng bangkay ko sa liblib na lugar." Namute ang labi ni Mark. "Alam ko lahat," sabi ni Lay. "Yung arsenic sa cabinet, yung condo, yung mansyon, yung magic necklace ni Toby. Lahat." Nanginginig si Mark at nakahawak sa dibdib. "Nasaan si Toby? Mas dapat ako magtanong yan." Napapagsak siya sa gilid ng mesa. "Lay, ambulance." Kinuha na Lay ang phone. "Tatawag ako." Umasa si Mark. Huminga siya ng malalim. Pero putol-putol. Pero hindi para iligtas ang kasinungalingan mo. Tinawagan niya ang emergency. "May nalason po," sabi niya. "May ebidensya rin po ako ng attempted murder. Kailangan ko ng pulis at ambulance." Napatingin si Mark sa kanya. "Papatayin mo ko." "Hindi." "Nilason mo ang sarili mo." At bago pa siya makapagsalita, tumunog ulit ang phone ni Mark. Pareho silang napatingin. Cristel calling. Dahan-dahang kinuha nila yung phone mula sa mesa. "Huwag," pakiusap ni Mark. "Huwag mong sasagutin." Sinagot ni Lay. Hindi muna siya nagsalita. Sa kabilang linya, mabilis ang boses ni Cristel. "Tapos na ba? Pumunta ka na rito." Nanigas ang mukha ni Lay, katahimikan. "Mark?" Tanong ni Cristel. "Naririnig mo ba ako?" Huminga si Lay ng malalim. Hindi si Mark ito. Natahimik ang kabilang linya. "Lay?" Malamig na sabi ni Cristel. "Oo." "Nasaan si Mark?" Tumingin si Lay sa sahig. Namimilipit si Mark. Hawak ang tiyan, namumutla at halos hindi na makabangon. "Wala na si Mark, Cristel." "Anong ibig mo sabihin?" "Ibig sabihin, nabaliktad ang plano ninyo." Walang sagot. Narinig nila ang mahinang hinga ni Cristel. "Hindi mo alam kung sinong binabangga mo," sabi ni Cristel. "Alam ko," sagot ni Lay. "Ang babaeng lumasan sa asawa niyang bilyonaryo. Ang babaeng bumili ng anak ko gamit ang mga laruan. Ang babaeng akala niya kaya niyang burahin ng isang ina. Wala kang laban sa akin." "Meron." "Ano? Recording? Video? Arsenic at si Toby." Biglang nagbago ang boses ni Cristel. "Nasaan ang bata?" "Yan ang tanong ko sa'yo."
Dagdag ni Cristel. Nasakan siya ngayon. Masaya siya dito. Nakangiting wika nito. Nanikip ang dibdib ni Lay pero hindi siya bumigay. Hindi siya laruan, Cristel. Hindi mo naman siya maalagaan. Kaya mo lang siyang bilhan. Pero hindi ibig sabihin nun na isa ka ng ina. Tumawa pa si Cristel. Maikli, matalim. Pag nakita mo ang kwarto niya dito, maiintindihan mo kung bakit hindi na siya babalik sa'yo. Sumakit ang panga ni Lay sa pagpigil ng galit. Makinig ka sa akin. Ibalik mo si Toby. Hindi. Cristel, hindi mo na siya makukuha. Napatayo si Lay. Sa labas narinig niya na ang malayong sirena. Ambulance o police car, papalapit na. Kung hindi mo siya babalik, pupuntahan kita, sabi ni Lay. Subukan mo. Sabi mo wala akong laban. Tingnan natin. Lay, bulong ni Cristel. Kapag pinilit mo to, ikaw ang mawawalan. Tumingin si Lay kay Mark. Hirap na itong huminga. Sa sahig ay may marka ng mga daliri niya sa tiles. Wala na si Mark, Cristel. Ulit ni Lay ng mas madiin. Ikaw nang susunod. Pinatay niya ang tawag. Ilang segundo siyang nakatayo, hawak ang phone. Pagkatapos narinig niya ang boses ni Mark. Lay! Lumapit siya. Ano? Si Toby. Hindi niya alam. Alam ko. Mahal ka siya. Tumulo ang luha ni Lay. Hindi ganyan magmahal ang ama. Kumatok ng malakas ang pinto. Pulis! Buksan ang pinto! Binuksan naman ni Lay. Pumasok ang 2 pulis at 2 paramedic. Amoy gamot ang dalang-dalang bag. Mabilis silang lumapit kay Mark. Ma'am, kayo po bang tumawag? Opo, sagot ni Lay. At ito pong ebidensya. Inabot niya ang phone. Habang inaasikaso si Mark, nakatayo si Lay sa gilid. Hindi niya inalis ang tingin sa phone tracker. Isang tuldok, gumagalaw sa mapa. Si Toby, nasa mansyon pa rin. Pinahid ni Lay ang luha at hindi pa siya tapos sumiyak. Pero hindi ngayon. Kinuha niya ang bag niya at isinuot sa balikat at lumingon sa pulis. Sir, kailangan niyo akong samahan. Hawak ng babae ang anak ko. Tumingin ang pulis sa kanya. Sino pong babae? Tinaas ni Lay ang cellphone ni Mark. Cristel Reyes. At sa unang beses, hindi na nanginginig ang boses niya. Siyang utak ng lahat. Ibalik mo ang anak ko, Cristel! Malakas ang boses ni Lay sa harap ng mataas na gate ng mansyon. Hawak niya ang cellphone sa isang kamay at ang folder ng ebidensya sa kabila. 2 guard ang lumapit. Pareho silang nakaitim. May mga baril sa tagiliran. Ma'am, umalis na po kayo, sabi ng isa. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha si Toby. Wala pong batang nandito. Itinaas si Lay ang phone. Kita sa screen ang blinking dot mula sa GPS necklace ni Toby. Nandito siya. Sa loob, huwag niyo akong gawing tanga. Nagkatinginan ng 2 guard. Sa likod ni Lay may humintong itim na van. Bumaba ang 3 lalaki. Malalaki ang katawan. Pormal ang suot. Hindi sila mga pulis. Pero halatang sanay sa gulo. Sumunod na bumaba ang matandang babae. Si Doña Cecilia. Ina ng yumaong bilyonaryo na si Victor Alonzo. Buksan ninyo ang gate. Malamig nito ang sabi. Nanigas sa mga guard. Doña Cecilia, alam niyo kung sino ako. Sabi ng matanda. At alam niyo rin kung anong ginawa ni Cristel sa anak ko. Hindi na nagsalita ang mga guard. Lumapit si Lay sa matanda. Salamat po sa pagpunta. Hindi lang para sa'yo to. Para rin kay Victor. Sabi naman ni Doña Cecilia. Bumukas ang gate. Mabilis pumasok si Lay. Malawak ang driveway. May fountain sa gitna. Amoy damo, mamahaling pabango at bagong linis na sahig. Pero wala siyang pakialam sa ganda ng bahay. Anak niya ang nasa loob. Nasaan siya? Tanong ni Doña Cecilia. Tiningnan ni Lay ang GPS.
Nasa kanan pero parang nasa loob ng pader. Secret room, sabi ng isa sa bodyguards. May ganon dito. Dating wine cellar ni Victor. Napatayan si Lay sa kanya. Alam ninyo? Oo, ma'am. Dito kami nagtrabaho dati. Pumilis ang lakad ni Lay. Pagpasok nila sa mansyon, lumabas ang 4 pang guard ni Cristel. May hawak na barel ang dalawa. Tigil! Sigaw ng isa. Hindi naman umatras si Lay. May bata sa loob. Anak ko. Private property po ito. Kidnapping ito. Sagot naman ni Lay. Lumabas si Cristel mula sa hagdan. Naka-white dress siya at ayos ang buhok. Parang walang nangyaring krimen. Lay, sabi niya na nakangiti. Ang kapal naman ng mukha mo na pumasok sa bahay ko. Nasaan si Toby? Natutulog. Sinungaling. Bumaba si Cristel ng dahan-dahan. Bakit ka ba nagpipilit? Masaya na siya dito. Hindi mo siya anak. Pero pinili niya ako. Nanginig ang panga ni Lay. Batang niloko ninyo. Tumawa si Cristel. Hindi kasalanan ng bata kung mas gusto niya ang buhay na kaya kong ibigay. Binuksan ni Lay ang folder. Ganito rin ba sinabi mo kay Victor? Bago mo siya nilason? Natigilan si Cristel. Nagbagong mukha nito. Doña Cecilia stepped forward. Sagot! Wala kayong ebidensya, sabi ni Cristel. Itinaas naman ni Lay ang flash drive. Meron. Meron akong video ni Mark habang nilalagyan niya ako ng arsenic. Audio niyo habang pinaplano niyo kung saan itatapon ang bangkay ko. At testimony ng pamilya ni Victor. Namula ang mata ni Cristel sa galit. Guards, palabasin sila. Humakbang ang guards. Pero humarang ang dating bodyguard ni Victor. Huwag niyong subukan, sabi ng isa. Nagkatinginan ng mga lalaki. Lay raised her phone. Live na to. Nakasenda rin sa pulis ang location. Kapag may nangyari sa amin, lalabas lahat ng ebidensya. Doon unang nakita ni Lay ang takot sa mukha ni Cristel. Nasaan ang anak ko? Tanong niya ulit. Hindi naman sumagot si Cristel. Tiningnan ni Lay ang GPS. Sa ibaba. Tumakbo siya papunta sa hallway sa kanan. Pigilan siya! Sigaw naman ni Cristel. Sumunod ang 2 guard, pero hinawakan sila ng mga bodyguard ni Victor. Nagkaroon ng tulakan. May sumigaw, may nabanggang vase at nabasag sa sahig. Hindi lumingon si Lay. Dumiretso siya sa malaking pinto sa likod ng kitchen area. Amoy wine, kahoy, at malamig na hangin. Dito, sabi ng bodyguard na sumunod sa kanya. May panel sa likod ng shelf. Hinawi niya ang mga bote. May maliit na pindutan. Pinindot niya. Bumukas ang pader. Napatakip si Lay sa bibig. May hagdan pababa, madilim. Toby? Sigaw niya at walang sagot. Toby? May mahinang boses mula sa ibaba. Mommy Lay? Nabuhay ang buong katawan ni Lay. Andito ako, anak. Mabilis siyang bumaba. Basa ang hagdan. Malamig ang hawakan. Amoy kulob. Sa dulo may maliit na kwarto. Nandoon si Toby. Nakaupo sa kama, nakapajama at suot pa rin ang necklace. Namumula ang mata. Mommy! Tumakbo siya. Sinalo ni Lay ang anak at niyakap ng mahigpit. Anak! Anak ko! Akala ko hindi niyo na po ako kukunin. Hindi mangyayari yan. Hinalikan niya ang buhok ni Toby. Kahit saan ka man dalhin, hahanapin kita. Sinabi po ni Mommy Cristel na dito na ako titira. Hindi. Uuwi tayo. Galit po ba kayo sa akin? Umiyak si Lay. Hindi. Hindi kailanman. Sa taas, narinig nila ang sigawan. Kailangan na nating umalis, sabi ng bodyguard. Binuhat na Lay si Toby kahit mabigat na ito. Yakap ka lang sa akin. Opo. Pag-akyat nila ay naghihintay si Cristel sa hallway. Wala na ang ngiti niya. Hindi mo siya madadala.
Sabi nito at mas hinigpitan ni Lay ang yakap kay Toby. Subukan mong pigilan ako. Lumapit sa Crystal. Toby baby, come here. Mommy's here. Nagtago si Toby sa leeg ni Lay. Gusto ko po kay Mommy Lay. Natigilan si Crystal. Parang sinampal siya ng bata. Hindi. Niloko ka niya. Umiling si Toby at umiiyak. Ayoko na po dito. Nanlaki ang mata ni Lay. Hinalikan niya ang pisngi ng anak. Narinig ang sirena sa labas. Police cars. Malapit na. Nagpanik ang guards. Ang iba'y umatras. Ang iba naman nagbaba ng armas. Doña Cecilia stood near the entrance. Hawak ang rosaryo, pero matigas ang mukha. Crystal, tapos ka na. Napaatras si Crystal. Hindi niyo ako matatalo. Dumating ang pulis sa loob. Crystal Reyes, sumama po kayo sa amin. Wala akong ginawa, sigaw niya. Tumingin siya kay Lay. Sinira mo ang buhay ko. Sumagot si Lay na kalmado pero basag ang boses. Hindi. Ibinalik ko lang ang anak ko. Habang kinukuha ng pulis si Crystal, yakap-yakap naman ni Lay si Toby. Sa labas ng mansyon, malamig ang hangin. May mga palang ilaw ng police car. Amoy ulan na paparating. Huminga si Lay ng malalim. Sa unang pagkakataon, hawak niya na ulit ang anak niya. Buhay, ligtas, at sa mga bisig niya. Ma'am, stable na po siya. Napatingin si Lay sa doktor. Pwede na po kayong pumasok. Pumasok siya sa hospital room. Amoy gamot, malinis, maputi ang pader. Nakahiga si Mark. Maputla, mahina, pero buhay. Pagpasok niya ay tumingin si Mark. Lay, hindi siya lumapit agad. Tumingin siya sa kamay na to. May posas, nakakabit sa kama. Gising ka na, sabi niya. Bakit? Hindi mo na lang ako hinayaang mamatay. Tahimik si Lay. Dahil gusto kong harapin mo ang ginawa mo. Napaluha si Mark. Si Toby, safe siya. Pwede ko ba siyang makita? Umiling si Lay. Hindi. Pakiusap. Hindi. At hindi ka na parte ng buhay niya. Napapikat si Mark. Lay, I'm sorry. Tahimik at walang sagot. Lumabas si Lay ng kwarto. Hindi siya lumingon. Tapos na. Sa labas ng mansyon ay gabi na. May amoy sa harap nila. Maliit lang. Hawak nila yung papel. Family tree. Siya, si Mark, si Toby at si Mommy Crystal. Tiningnan niya iyon sandali. Tapos ay sinindihan. Umusok, umabo. Unti-unting nawawala ang pangalan. Mommy Lay? Tawag ni Toby at lumuhod naman si Lay. Anak, yumakap si Toby ng mahigpit. Hindi na po ako malilito. Hinaplos ni Lay ang likod niya. Hindi na kita hahayaang malito ulit. Pinanood nila ang papel na matupok. Wala nang 3 sanga. Wala nang Mommy Crystal. 2 na lang. Nanay at anak. Mahigpit ang yakap. Sa likod nila, pulang ilaw ng pulis. Sa harap nila, abo. At sa gitna, isang bagong simula. Hindi ko po matatanggap to. Nakatingin si Lay sa tseke sa ibabaw ng mesa. Nakasulat doon ang halagang hindi niya inakalang mahahawakan niya kahit na kailan. 10 million pesos. Nasa harap niya si Doña Cecilia na nakaupo ng maayos sa sala ng law office. Mabango ang paligid. Amoy kape, papel at bagong linis na sahig. Hindi to limos, sabi ng matanda. Pasasalamat ito. Pero sobra po. Hindi. Hinawakan ni Doña Cecilia ang kamay niya. Dahil sa'yo, nalaman namin ang totoo tungkol sa anak ko. Dahil sa'yo, hindi na makakabiktima si Crystal. Napayuko si Lay. Ginawa ko lang po yun para sa anak ko. At iyon ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka. Sagot ni Doña Cecilia. Nanginginig ang daliri ni Lay nang kunin niya ang tseke. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat na pinagdaanan.
Naaalala niya ang lumang bahay, ang kape, ang lason, ang iyak ni Toby, ang drawing na may Mommy Crystal. Ngayon may pagkakataon na siyang magsimula. Salamat po, mahina niyang sabi. Gamitin mo para sa buhay ninyo ni Toby. Tumango si Lay. Gagawin ko po. Lumipat sila makalipas ang 2 buwan. Hindi mansyon, hindi kondo. Isang maliit na bahay na may sariling bakuran. May 2 kwarto. Maliwanag ang kusina, may maliit na puno ng mangga sa gilid. Sa umaga, amoy pandesal mula sa bakery sa kanto. Dito na po talaga tayo titira? Tanong ni Toby habang hawak ang backpack niya. Oo, sagot ni Lay. Wala na pong aalis? Wala na. Dahan-dahan namang ngumiti si Toby. Tumakbo siya papasok ng bahay. Mommy, may bintana po kwarto ko. Sumunod naman si Lay. Dala ang kahon ng mga gamit. Pagpasok niya sa kwarto ni Toby, nakita niya itong nakadungaw agad sa bintana. Pwede po ba ako maglagay ng drawing dito? Oo naman. Gagawa po ako mamaya. Ngumiti si Lay. Sige. Kinagabihan nagluto siya ng sinigang. Simple. May kangkong, labanos at baboy na binili niya sa palengke. Hindi na niya kailangang bilangin ang bawat peraso. Hindi na niya kailangang magtago ng barya para sa susunod na araw. Pero hindi siya nagwaldas. Alam niya ang halaga ng perang pinaghirapan ng tugo, luha at tapang. Umupo si Toby sa mesa. Nanay, ang bango. Paborito mo? Sinigang! Oo. Kumain sila ng magkatabi. Walang takot, walang sekreto. Walang kape na kailangang katakutan. Pagkatapos kumain, kumuha si Toby ng papel at krayola. May project po ulit kami. Natigilan si Lay. Family tree? Tumango si Toby. Medyo kinabahan siya. Pero umupo siya sa tabi ng anak. Sige, gawin natin. Hindi siya tumulong. Pinanood lang niya. Gumuhit si Toby ng malalaking puno. Makapal ang katawan. Malalapad ang dahon. Sa ilalim ay may 2 tao. Isang babae, isang bata. Magkahawak kamay. Sa taas isinulat ni Toby. Ako at si Mommy Lay. Hindi naman napigilan ni Lay ang luha niya. Toby. Tumingin ang bata sa kanya. Bakit po kayo umiiyak? Ngumiti siya habang umiiyak. Kasi ang ganda. 2 lang po tayo, sabi ni Toby. Pero malakas yung puno. Hinaplos ni Lay ang buhok niya. Oo anak, malakas. Hindi po kailangan ng ibang mommy. Napahugot ng hininga si Lay. Niyakap niya si Toby. Hindi mo kailangang matakot na may papalit sa akin. Promise po? Promise. Makalipas ang ilang linggo, pumunta si Lay sa kulungan. Hindi niya balak magtagal. Gusto lang niyang makita ang dulo ng lahat. Sa visiting area, amoy pawis, kalawang at disinfectant. May guard sa gilid. May makapal na salamin sa pagitan ng mga bisita at preso. Dinala si Cristel palabas. Napatigal si Lay. Wala na ang dating Cristel. Wala na ang silver gown. Wala na ang mamahaling hikaw. Wala na ang pulang kuko. Kalbo ang ulo niya. Payat ang pisngi. Maputla ang labi. Suot niya ang kulay kahel na damit ng preso. Umupo si Cristel sa kabilang panig ng salamin. Tinitigan niya sa Lay. Masaya ka na? Tanong niya na paos ang boses. Tumikim si Lay. Nanalo ka na. Dagdag ni Cristel. Hindi ito tungkol sa panalo. Sinira mo ako. Umiling si Lay. Hindi. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Nangilid ang luha ni Cristel, pero may galit pa rin sa mata. Akin dapat si Toby. Doon na tumigas ang mukha ni Lay. Hindi naging sayo ang anak ko. Minahal ko siya. Hindi. Binili mo siya. Tahimik si Cristel. Tumayo si Lay. Hindi na ako babalik dito.
Lay, huminto siya. Ano pang meron ka na wala ako? Tanong ni Cristel na halos pabulong. Lumingon naman si Lay. Anak, na mahal ako kahit wala akong yaman. Hindi naman sumagot si Cristel. Naglakad palayo si Lay. Sa labas ng kulungan, maliwanag ang araw. Mainit ang hangin. May jeep na dumaan. Amoy alikabok at street food sa kanto. Nandoon si Toby sa labas, kasama si Doña Cecilia at isang police escort. Mommy! Tumakbo ang bata. Sinalo siya ni Lay. Uwi na tayo? Tanong ni Toby. Oo. May drawing po ako sa bahay. Lagyan ko pa ng araw. Ngumiti naman si Lay. Sige, lalagyan natin ng araw. Naglakad sila palayo sa kulungan. Hawak ni Toby ang kamay niya. Mahigpit. Sigurado. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang bangungot, ngumiti si Lay ng walang takot. Hindi na siya basahan. Hindi na siya biktima. Hindi na siya papalitan. Siya si Lay, ang nanay ni Toby, at sabay na yon. Nanay, tingnan mo po, natapos ko na. Lumapit si Lay sa mesa. Nandoon si Toby hawak ang bagong drawing. Dalawa lang ulit sila. May bahay, may araw sa taas at sa gilid may punong malaki. Matibay. Ang ganda, sabi ni Lay. Mas masaya na po tayo ngayon, ano? Tumango siya. Oo. Hindi perpekto ang buhay nila. Walang ama sa hapag, walang kompletong pamilya sa papel. Pero bawat umaga sanay silang mag-aalmusal. Amoy pandesal, kape, yung siya nang nagtitimpla. Walang takot at walang pait. Si Toby naman, mas madaldal na ulit. Kwento tungkol sa school, sa bagong kaibigan, sa guro niyang mahilig magpatawa. Si Lay naman ay maliit na negosyo na. May sariling oras. May lakas. Sa gabi, nagkukwentuhan sila sa sala. Minsan tatawa, minsan tahimik. Pero laging magkatabi. Mommy Lay, sabi ni Toby bago matulog. Kahit dalawa lang tayo, buo pa rin tayo, di ba? Ngumiti naman si Lay at hinaplos ang buhok niya. Buong-buo anak. At doon sa maliit na bahay na may isang matibay na puno sa labas, natutunan na lang hindi nasusukat ang pamilya sa dami, kundi sa pagmamahal na hindi bumibitaw. At doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Lay ngayong araw. Kahit kailan talagang masama, never magwawagi. Gustong-gusto ko yung pagiging palaban at hindi pagsuko ni Lay sa kahit anumang dumating sa kanya. Ipinaglaban niya ang kanyang pamilya, pinaglaban niya ang kanyang anak. Yun nga lang, mukhang hindi naman worth ipaglaban yung asawa. Anyway, ikaw ka Ate Jane, ano naman ang napulot mo sa kwento natin today? Kung may comments ka, realizations, your thoughts, please share them in the comment section. Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. Hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!